Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Inanayahan ko po ang bawat isa na tumayo at sama-sama po natin awitin ang ating opening song. Let us all sing, Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Naririto tayo ngayon upang ating paglingkuran ng ating Panginoon. Ating siyang aawitan, pasasalamatan, at pupurihin natin siya. At higit sa lahat, sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ngunit bago po natin sagawa ang mga bagay na ito, ay nais kong basahin ang mga ilang kasulatan ng ating Panginoon sa kanyang awit, talatang 100, kabanata 1, hanggang sa mga sumusunod. Ang wika po ay ganito. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat ng lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang kalooban na may pagpupuri.
magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahan loob ay magpakailanman, at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga paalala. Tayo po'y manalangin. Sa dakila ang pagpala namin Diyos, purihin ka Ama, purihin ang dakilang pangalan sa umagang to. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa umagang to. Pangmuli ay papurihan ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat Ama sa buhay at kalakasan na aming natanggap, sa pag-iingat, paggabay at pagpapala sa amin. Sa umagang to, Panginoon, aming hiling, naway samahan niyo po kami sa aming gawain. Pagpalain mo po ang gawain ito, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay may taas namin ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na papunta pa lamang dito sa iyong banal na iglesia, Panginoon, upang sila ligtas na makarating. Ganun din sa mga kapatid namin na sa kanilang tahanan na nanonood ng live streaming. Bigay mo po ang kalakasan at ang iyong pagpapala sa kanila, Panginoon. Umagang to, Panginoon, patuloy po kami lumalapit upang ang iyong presensya ay aming maitaas, lalo na sa inyong lingkod na siyang magbibigay ng mensahe para sa amin. Pagpalain mo po sa Panginoon, bigyan po siya ng katalinuhan at kalakasan ng sa ganun, Panginoon, ang lahat ng kanyang sasabihin ay maging isang pagpapala at isang maging aral na aming matutunan sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa mga lahat ng mga bagay na pinagkaloob mo sa amin sa linggong to, sa pag-iingat at paggabay sa amin, sa kaligtasan na pinagkakaloob mo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga lingkod mo na siyang gaganap sa matatanda, sa mga kabataan, sa mga kababayan na siyang gaganap sa umagang to, Panginoon. Ang pagpapala at pag-iingat ang siyang naming hiling. Muli, ang aming papasalamat at papuri sa iyo, Ama, sa iyong dakila at bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan po, so isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning po. Ayun, praise God at binigyan na naman po tayo ng ating Panginoon ng another day to celebrate po yung goodness ng ating Panginoon. And truly po na that our Lord God sa buong buhay natin has been pouring out po His love, His peace, His hope, His grace, and also, syempre, ngayon, sa inaaral po natin, He is pouring His wisdom sa bawat isa sa atin for us to understand things. And for us also, na magawa po yung, mangyari po yung theme natin ngayon, which is maging stronger po tayo. Amen po ba dun? Amen po ba dun? Na maging stronger tayo sa ating Panginoon. And as we start praising our Lord God, may nais po kaming i-share na verse ngayon. Sabi po sa Proverbs 3:13, "Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding." So, to those who genuinely found the Lord, they genuinely found wisdom, and sana po may we continue to gain understanding through that. Kaya sa umaga po na to, let us genuinely seek first ang ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo na tumayo at sama-sama po natin awitan, haranahin ang ating Panginoon ngayong umaga. Let us all sing, Seek First.
Let's clap our hands para sa ating Panginoon. Let us seek Him first sa umaga po na to. And sing this song. Peace that passes my understanding, love that conquers my fear and regret, joy unending, eternal pleasure in your presence, my risen King. And I will seek first, let us seek Him, your kingdom. And I will seek first your righteousness, and everything I need you will provide for me. My heart is to seek first your kingdom. Oh, 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 oh. Peace that passes my understanding, love that conquers my fear and regret, joy unending, eternal pleasure in your presence, my risen King. Let us seek Him, and I will seek first your kingdom, and I will seek first your righteousness, and everything I need you will provide for me. My heart is to seek first your kingdom. Let's sing, oh, 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 oh. Let's continue to sing para sa ating Panginoon, and let's say He is what we really want sa life na meron po tayo ngayon. So let's sing, You're all I really want. You're all I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. All I really want, you're all I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. Let's sing, all I really want, you're all I really want, you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. For the last time, let's sing. You're all I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. And we will seek first, and I will seek first your kingdom, and I will seek first your righteousness, and everything I need
You will provide for me. My heart is to seek first your kingdom. Let us seek our Lord God. And I will seek first your kingdom. And I will seek first your righteousness. And everything I need, you will provide for me. My heart is to seek first your kingdom. Oh, 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 Palakpakan po natin ating Panginoon. And let's continue to sing and follow Him. Sa umaga po na to, let us all sing, I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Light unto the world, light unto my life. I will live for you alone. You're the one I see, knowing I will find. All I need in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. And I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Palakpakan po natin ating Panginoon. And as we continue to sing for our Lord God, let us take this opportunity po na to let the Lord lead us ngayong umaga na to, or mas maganda na sa buong life
na meron po tayo. And may we continue to, from those sa mga kinanta natin kanina na let us continue to seek Him, let us continue to follow Him. And as we continue to sing this song, sana through this song, let us continue to say sa ating Panginoon na, here I am, all of me, take me. For I believe na yung ating Panginoon po, He will never fail us. Kaya, as we continue following Him, and we'll be, and as we follow our Lord God, sana we will continue our goal to be more stronger, and it is because of Him. Kaya, as we continue to worship ang ating Panginoon, let's continue to sing for Him. Let's sing, Take My Life. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Let's sing, take my voice, and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as You choose. Here am I, all of me. Take my life, it's all for Thee. Let's sing, take my will. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy own.
It's all for thee. So let's sing, here am I. Here am I. All of me. Take my life. It's all for thee. For the last time, here am I. Here am I. All of me. All of me. Take my life. Take my life. It's all for thee. It's all for thee. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw, Lord God, sa pagmamahal ninyo, sa genuine na pagmamahal ninyo, Lord God, kalakasan, Lord God, na patuloy niyo binibigay. Naway, Lord God, sa umagang ito, kayo pong siyang napapurihan, kayo pong siyang pumagitna, manguna, Lord God, sa lahat ng mga gaganap. And naway, Lord God, sa lahat ng makikinig, kami, Panginoon, patuloy niyo pong buksan yung mga puso namin, isipan namin, tenga namin, Lord God, para mapakinggan yung nais ninyo sabihin sa amin about wisdom, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Truly, Lord God, that you are a great God, a powerful God, a loving God, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat muli, Panginoon, at mahal na mahal ka namin. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Ayan, palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God.
Yan, maraming salamat po sa nagbigay po sa atin ng tanging bilang. Pwede po ba natin muling palakpakan ng Panginoon? Yan. Napakaganda po ng mensahe ng kanta na Heart of a Servant. Meron po ba tayong puso na mapaglingkod sa ating pong Panginoon? Ano? Napakasarap po na ang isang lingkod niya ay merong puso talaga para po paglingkuran po yung ating pong Panginoon. And alam po natin sa buong month po ng March, ay pinag-uusapan po natin ay tungkol po sa paglago ng ating pong wisdom. Ano po, kaya nga po yung theme natin for this month is about stronger in wisdom. So ito po yung ginugol natin for this month. Ano po, and sana nga po na lumalago yung ating pong wisdom. Nagiging wise po yung bawat isa sa atin. Nagiging mas marunong po tayo kaysa dati. Kaya sa bawat isa mga kapatid, as we listen, as we hear yung pong mensahe ng ating pong Panginoon, we need to make sure na yung mga salita po na ating po napapakinggan ay nakakatulong po for additional wisdom na po pwede nating ma-apply sa ating pong buhay. Kasi nga yung ating pong tema ay, ang purpose po nito ay para yung wisdom na manggagaling sa ating Panginoon is for us to use to navigate life sa buhay po natin. Kasi alam po natin na yung ating pong buhay, we need wisdom para po maging maganda yung ating pong pamumuhay. And alam niyo po mga kapatid, sa bawat araw po na dumaraan sa atin, lagi po tayong gumagawa ng isang desisyon, ng isang choice sa buhay natin. Merong iba, carefully talaga itong pinaplano. Merong pong iba ay nakakapag-decide in the moment na lang o doon na lang sa bugso ng damdamin o doon sa anumang pong senaryo na naroroon sila. And often, madalas, some of us ay gumagawa ng choice based on our convenience, based on our emotions, and based kung ano po yung best sa tingin natin at this very moment. But ang tanong po dito, have we considered na yung mga choices natin, align kaya ito sa will ng Panginoon sa buhay po natin? Kasi sometimes, lagi tayo nagbe-base doon sa mga nabanggit ko kanina, but nakakalimutan natin laging i-consider, is it God's will sa buhay ko? Ito ba yung gusto ng Panginoon sa aking buhay? Alam niyo po sa Proverbs chapter 9, yung pag-uusapan po kasi natin is about wisdom and folly. We need to choose wisely. From Proverbs chapter 9. Ang Proverbs chapter 9, it represents or presents two invitation. Meron pong dalawa nag-i-invite dito. One is wisdom and one is folly. And ano po yung gustong sabihin po nito sa atin? This morning, we need to decide on which will we choose. Ano po ang ating pipiliin? Sino o ano po, wisdom ba o folly ba yung ating pong susundan? It doesn't need to be verbal pagdating sa vocal, pagdating sa ating desisyon, but it can be seen sa ating pong action. Kung ano po ang pinipili natin. Ang karunungan ba o ang Tagalog po ng folly ay kamangmangan. Bigyan natin ng konting description ang Bible. Bigyan natin ng konting description ng folly sa pamagitan po ng Bible. Sabi po ng mga ilang commentaries and mga nag-aral po ng banal na kasulatan, ang ibig sabihin daw po ng folly, it is wrong-headedness. It involves rejection and disregard of the revealed moral and spiritual values on which life is based. So ibig sabihin po, every time na ang isang tao ay dinidisregard niya yung Bible, hindi niya sinusunod yung Bible, he is considered on the journey or on the path of folly. Okay, next, sabi po, he is thoughtless, careless, conceited, self-sufficient, indifferent to God and His will. He might even oppose and scoff at religion and wise instruction. This is the kind of people na pumipili ng folly, ng kamangmangan sa ating pong buhay. So kung tayo po nangyayari at minsan nagagawa natin itong mga to, we are on the path na hindi tayo malilid sa karunungan. Ngayon po, what do we need to do? Ano po ang kailangan nating gawin bilang mga lingkod ng Panginoon na tumanggap sa Diyos? At ano po yung kailangan nating gawin para po mapili natin kung ano po ba yung dapat at maganda sa ating pong buhay. Tatlong bagay po ito mga kapatid on what do we need to do. Number one, we need to accept wisdom. Tanungin nyo nga po yung katabi ninyo mga kapatid, tinatanggap mo ba? Ayan. Sino po dito yung mabilis tumanggap? Ano po ba mas mabilis gawin? Tumanggap o magbigay?
Parang mas mabilis tumanggap, ano? Ano po? Sabi niyan, mga kapatid, kung gaano kabilis din tumanggap, sana po yung tatanggapin natin, we need to make sure na wisdom o karunungan yung ating tatanggapin. Sabi po ni King Solomon on Proverbs chapter 9, verses 1 and 2, wisdom has built her house, she has set up its 7 pillars, she has prepared her meat and mixed her wine, she has also set her table. Mga kapatid, ang Proverbs chapter 9, it is very direct and short lang pagdating po sa gusto niyang iparating. And sa sobrang direct po niya, medyo mamaya po mga kapatid, I'm warning everyone na sana po maging ready tayo to accept whatever the Bible says pagdating po sa wisdom and folly. Kaya po yung message po natin ngayon, medyo baka po maiksian po kayo pero sana po ay tanggapin po natin to, kaya we need to listen carefully. Kasi po sobrang direct po nung sinasabi po ng passage sa atin. Sabi po dyan, ang wisdom daw po ay kinumpara ni King Solomon sa babae. Nasaan po yung mga kababaihan po natin? Ayan. Sabi ni King Solomon, ang wisdom daw ay parang babae na nagtayo ng kanyang bahay. At ano daw po included sa kanya pong bahay? She has set up its 7 pillars. Yung 7 pillars, mapapansin niyo po, yung 7 po kasi, it's a perfect number pagdating po sa Bible. Ano po? Ito po ay lagi nababanggit sa banal na kasulatan. Kaya po yung 7, ano po, lagi yan nababanggit. Ngayon, ano po ibig sabihin ng 7 pillars? It is a state of completeness. So ibig sabihin ni King Solomon, ang wisdom is in a state of completeness kapag ito ay galing sa Panginoon. So ang gusto niya, ang wisdom natatag na. Meron na pong wisdom na nakatayo ang ating pong Panginoon, na nag-prepare na siya ng meat, ng wine, and meron na ring table. Ano na lang daw po yung kailangan nating gawin? Ang wisdom po ay ready na para sa atin. Ano po? Ibig sabihin, inihanda na siya ng Panginoon. Ano na lang po gagawin natin? Parang pupunta ka na lang doon, ite-take mo na lang, kakainin mo na lang, i-receive mo na lang yung wisdom na binibigay ng ating Panginoon. Ano pang sinabi pa po rito? Verse 3 hanggang sa sumusunod. She has sent out her servants, and she calls from the highest point of the city. Let all who are simple come to my house. To those who have no sense, she says, come, eat my food, and drink the wine I have mixed. Ang wisdom daw po, kinumpara ni King Solomon na nagtatawag. Ano po? Na nagtatawag sa highest point of the city, calling out the simple. Naalala niyo po yung ibig sabihin po ng simple, mga kapatid. Pinag-aralan natin to nung last week, nung huli po ako nag-speak. Ewan ko po kung nabanggit siya ni Brother Gardy nung sa iba pong mga passage natin. Pero ang ibig sabihin po kasi ng simple ay sila po yung mga walang nalalaman. Ano po? Doon sa context ng Proverbs, kapag sinabing simple, sila yung mga walang nalalaman. Tinatawag ng Panginoon yung mga walang nalalaman para pumunta sa Kanya at magkaroon sila ng kaalaman. Ano po? Tayo pong mga tao, we are always seeking knowledge. Tama po? And we are always, kasi nag-aaral po tayo, elementary, high school, dahil po ngayon, meron na po tayong K-12, di ba? Meron na tayong senior high, college, at meron pa pong mga nagmamasteral, nagdo-doctorate. So ibig sabihin po, we are always seeking knowledge sa buhay po natin. But sabi ng Panginoon, isa po sa dapat nating hanapin ay yung pong wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Sabi ng ating pong Panginoon through King Solomon, eto na, nakaredy na. Yung wisdom na ikaw yung tatanggap. Yung wisdom na po pwede nating ma-receive. Anong kailangan nating gawin, mga kapatid? Sabi po dito sa verse 6, live your simple ways and you will live. Walk in the way of insight. Kapag pala tayo po, iniwan natin yung buhay natin na simple o yung wala tayong alam, ikaw pala ay mabubuhay. Bakit po? Kasi magkakaroon ka ng kaalaman. Alam mo na paano magluto, parang example lang, practical. Alam mo na paano magluto, maglinis. Parang ganoon yung sinasabi ng Bible dito na ikaw din bilang isang tao na tumatanggap at kikilala sa Panginoon, in order for you to live, you need to accept the wisdom of God. Ano po? So ibig sabihin po, God is waiting for the response ng kanyang mga lingkod. Alam niyo po, lagi pong nananawagan yung Panginoon for everyone inside and outside the church to accept the invitation of wisdom from the Lord through the Bible. Ang problema po, marami po sa atin, we are not responding to His call.
Hindi tayo sumasagot. Minsan hindi tayo nagiging si Isaiah. Ano po bang naalala niyo po kay Isaiah? Sabi ni Isaiah, nung sinabi ng Panginoon, sino ang ipapadala ko? Sabi ni Isaiah, "Here I am, send me." Kagaya ng inawit natin kanina, "Here am I." Ano? Take my life. Mga kapatid, we need to respond to God's invitation of wisdom. Kailangan po we are seeking and be willing to walk in understanding. Because if we are not willing to walk in understanding, mga kapatid, lalakad tayo na hindi natin nalalaman, nagkakasala na pala tayo. Magsasalita tayo nang hindi natin nalalaman, hindi na pala tama yung ating pong sinasabi. Kaya mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, we are hearing this call right now ng ating pong Panginoon. Nagawa na ng wisdom yung kanyang parte. Na i-prepare niya na yung tatanggapin na lang natin. Now, it's up to us. Ano na yung kailangan nating gawin pagdating po sa bagay po na ito. So if we have this urge na magkaroon pa ng kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sana po i-take natin ito. Alamin natin, saliksikin natin yung salita ng ating pong Panginoon. Kasi po, sabi po dun sa verse 6 kanina, if we, the simple ones, nagsik ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon, you will live. Mas sumahaba ang buhay ng mga wise person kaysa sa mga hindi nalalaman yung mga bagay-bagay sa buhay po nila. Kaya mga kapatid, sana po mapuntahan natin, tanggapin po natin yung wisdom na nanggagaling sa ating pong Panginoon. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, tanggapin mo na, kapatid? Ano? Kapag po ba nakaka-receive kayo ng invitation, ano pong pakiramdam? Kunyari, may nag-invite sa inyo. Masaya, parang, wow, I'm special. Kasi in-invite ka. So, ibig sabihin, ganun din ikaw ka-special kay Lord because God is inviting you na kainin, inumin yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Napakalaking opportunity, napakalaking privilege po nito para sa atin. Kaya dapat natin gawin, kapag pipili tayo between wisdom and folly, we need to accept wisdom. Pangalawa, sabi po rito, we need to embrace correction. Yan. Sabi po sa verse natin, verse 7, whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. Mga kapatid, alam niyo po, nung binabasa ko tong verse na to, I ask myself na parang, Lord, kung bawal ko palang i-correct yung mga mockers, paano na sila? Ano mangyayari sa kanila? Kasi sabi po dun sa verse 8, wag na daw nating i-rebuke yung mga mockers. Sino po ba yung mga mockers? Ito po yung mga tao na parang nagkakaroon sila ng blasphemy against sa ating pong Panginoon or pagdating din sa wisdom. So, inaral natin, bakit po ba sinabi ng Proverbs na wag na daw po nating i-correct yung mga mockers? Bakit daw po wag na nating i-rebuke yung mga wicked na mga tao? Kasi sabi po doon, that is the reality. Ano po? Tingnan niyo po ito Kapag po tayo daw ay nag-correct ng mga mockers, tingnan niyo po ito sa Tagalog. Gusto ko lang po siya mabasa sa Tagalog. Sabi po sa verse 7, ang pumupuna sa mangungutya ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masama ay magkakamit ng alipusta. Verse 8, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Totoo po ba itong nangyayari? Yes. And that's the reality. If people na close-minded, simple ones, hindi tumatanggap ng truth, kahit anong sabi mo sa kanila ng tama, ikaw pa yung masama at mali. Yan, nararanasan natin palagi yan, di ba? Alam mong, kinokorek mo na siya. Anak, kapatid, brad, sis, hindi ata okay to, pero sila pa yung galit sa'yo. Kaya sabi ng Bible, kapag hindi sila tumatanggap, they are falling into that category ng mocker and wicked and they are not accepting the biblical truth. Sabi ng Bible, wag na tayong mag-aksaya ng panahon sa kanila. Nakakasakit po, Paano nga kung ako yung wicked? Paano nga kung ako yung mocker? Kasi po pwede tayong ma-fall din sa category po na ito Kahit matagal na tayong Christian, baka ma-clouded yung judgment natin, ma-clouded yung mind and heart natin. We can fall in this category, mga kapatid. So sana po,
sa oras pa lang po na ito, if you want to walk in the path of wisdom, be teachable and ready tayong tumanggap ng correction. Kasi kung hindi tayo teachable, you are not wise, mga kapatid. Sorry to say, Bible na po yung nagsabi po na ito. Na kung sino daw po yung tumatanggap ng rejection and rebuke, they are the wise and they will love you. Nakakita na po ba kayo ng ganito na merong nag-correct sa'yo at merong kang kinorek tapos minahal ka palalo? Meron po ba kayo naranasan na ganito? Maganda ganun yung relasyon natin, If there is a correction, dapat yung respond with love. Kasi mahal tayo, merong correction eh. Kaya sa atin po, sana wag nating i-reject yung correction ng ibang tao. Yes, we can assess kung tama ba yung sinasabi nila. And if they are correct, mga kapatid, be wise na matuto dun sa correction po nila. Kaya po, sana po, mga kapatid, kung masasaktan tayo sa mga mensaheng mababasa natin ngayon, that's a good thing na meron po tayong chance to change our lives. Ibig sabihin, kung naririnig pa natin yung salita ng Diyos, kapag nagalit kayo kay Brother Dave ngayon o sa Bible ngayon, baka nandun tayo sa category ng mockers and wicked. Pero kung naiintindihan natin to with love, mga kapatid, praise God, we are on the path of wise or wisdom. At matutunan natin yung salita ng ating Panginoon. Tuloy po natin on verse 9. Instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning. Tingnan niyo po ito, mga kapatid, ang ganda na sinabi. Kapag daw tinuturuan natin yung mga teachable, the wise people, na alam nila na yung mga tinuturo sa kanila will add to their learning, ano daw po mangyayari? They will keep on growing. Kapag teachable, alam niyo po, ako po personally, di ba po lagi na rin po ako nagsasalita, every Sunday, every midweek, nightlight, alam niyo po, ang peaceful din, ang sarap din kapag ikaw din yung nakikinig. Kasi you will add to your learning. Hindi lang ikaw yung bigay na bigay. Kaya sabi rito, this is very accurate, mga kapatid. Na if you are a wise person, ready kang tumanggap ng learnings. Ready kang matuto. Hindi ka nag-i-stick do sa dati mo lang alam, but you are willing to learn ng kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, sana po, let's be on the path of wisdom. And we need to keep on learning and we need to keep on growing. Kahit po nasa edad na po tayo na bumabagal na po yung understanding natin, it should not stop us na mag-grow pa. It should not stop us to learn more para po sa ating pong Panginoon. Kasi sabi nga po ng mga teachers din, yung education hindi yan natatapos. The same thing, pagdating sa wisdom na meron tayo, lalo na sa spiritual part natin, hindi natatapos ang paalala at wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po kung ano yung natatapos? Yung choice natin kung pipiliin ba natin yung wisdom o yung folly. Kaya mga kapatid, sana po, keep on learning, keep on growing pagdating sa salita ng Diyos. We need to be open pagdating sa bagay ito. Alam niyo po, sabi po ulit dito sa verse 10, it is a repeated verse. Nasabi po dyan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Naulit po ito, mga kapatid. And ang Proverbs, let us recall this, mga kapatid, ang book of Proverbs, it revolves around the idea or the principle kung ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin sa practical life. Or parang mga ano ba yung dapat gawin? Sabi nga, navigating life through the wisdom of King Solomon. Pero, ito po ay founded, ito po ay may pundasyon tungkol sa pagsisimula ng magandang relasyon sa Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng magandang wisdom, hindi natin matatanggap yung pinrepair ng Panginoon if you do not have the right relationship with the Lord. Kaya nga sabi po doon sa verse, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Ibig sabihin po, yung fear na binabanggit natin ito, pinag-aralan natin again, last time, ang fear na binabanggit sa Panginoon, this is not the fear of parang nanginginig ka, natatakot ka sa Panginoon, but this fear is the amazement and awe na ginawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, you are amazed, you are parang praising God kasi kung gaano siya kadakila sa buhay po natin. And kapag nakita na natin ito, nagkaroon tayo niyan, we will start to gain wisdom from the Lord. Verse 11, sabi po rito, for through wisdom your days will be many and years will be added to your life. Gusto niyo po bang humaba yung buhay niyo, mga kapatid? Amen po. Tanin niyo nga po yung katabi niyo, gusto niyo bang humaba buhay? Hindi po tayo kakain ng pansit para humaba ng buhay.
Ang sabi ng Bible, ang biblical truth, kung gusto nating humaba yung buhay, anong sabi ng Bible? You need to gain wisdom. Wisdom will add days, wisdom will add years sa ating buhay. Kasi kung everyday you are making the right and wise choice, hahaba yung buhay natin. Bakit po? Mamaya makikita natin kapag nagkaroon tayo ng wrong choice. Pag nagkaroon tayo ng bad decisions sa buhay po natin. But this time, sabi ng Panginoon, embrace correction and add wisdom sa buhay natin. Bakit? Verse 12, if you are wise, your wisdom will reward you. And if you are a mocker, you alone will suffer. King Solomon, sobra niyang dinedirect na yung kanyang mga readers. Sabi niya, matalino ka, meron kang reward. Pero kung magiging mangmang tayo, magiging mocker tayo, you will suffer. And yung suffering po na ito, hindi lang dito sa mundo. It's sad to say, after this life, kung hindi tayo magbabago, kung hindi tayo magiging teachable, we will experience yung bagay na hindi maganda sa buhay po natin. Kaya number 1, we need to accept wisdom. Pangalawa, embrace correction. And then pangatlo, sabi po rito, we need to reject folly. Kailangan natin po itong i-reject sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang Proverbs chapter 9, it is written in this form, kayasam. Ayan, familiar po kayo sa term na ito. Kayasam. Ayan. It is a literary device in which a sequence of ideas is presented and then repeated in reverse order. Ano po ibig sabihin nito? Ang Proverbs 9, nakasulat siya sa chiastic structure. Ano pong ibig sabihin nito? The first and the last portions are parallel ideas with the main point in the center passage. So yung verses 1 to 6, ito yung isang idea, and then yung pong verses 13 to 18, this is the opposite. Ano po? O yung kabaliktaran, and then yung central message ay ito po yung verses 7 hanggang 12. Ngayon, ano pong ibig sabihin po nito sa atin? Ang ibig sabihin po nito sa atin, ang chapter po na ito, it emphasizes on seeking wisdom, avoiding folly, and finding it in the Lord. Binibigyan kasi ng Proverbs 9 ng contrast kung sino ba yung pipili sa wisdom at sino ba yung pipili sa folly. At ano yung kahihinatnan nilang dalawa kapag nagpatuloy ang isang tao sa wisdom at saka sa folly. Ngayon, basahin natin. Ano daw po yung kahihinatnan on verse 13 to the following. Sabi po ng Bible, folly is an unruly woman. She is simple and knows nothing. Kanina, yung babae, maganda yung kanyang pagkukumpara ng Panginoon. Ngayon, ginamit niya rin ang isang babae to compare or magkaroon ng metaphor pagdating po sa folly, sa kamangmangan. Sabi niya rito, she sits at the door of her house on a seat at the highest point of the city, calling out to those who pass by, who go straight on their way. Let all who are simple come to my house. To those who have no sense, she says, stolen water is sweet, food eaten in secret is delicious. Ayan. Balikan lang natin ito. Ano po? Tingnan niyo po yung sinabi po nung folly na ginamit yung babae sa metaphor po na ito. Ngayon, ginaya niya kung ano yung ginagawa ng wisdom. He sits on the highest point of the city, calling out ang lahat ng mga naglalakad. Ito po mga naglalakad na ito rin po yung mga straight na pupunta, straight line lang sila, straight path sila. Anong gusto niyang gawin? Magkaroon ng swerving yung mga taong naglalakad ng diretso. Sabi niya, pumunta sa bahay niya para kumuha ng wisdom kuno na sinasabi niya. At ano daw po yung kanyang sinasabi? Masarap daw po ang matamis daw ang mga ninakaw na tubig at ang mga pagkain kinakain sa secret o nang hindi nalalaman ay masarap. Anong tinutukoy niya dito? There is a temptation na minsan naranasan na rin po natin ito. Baka minsan mas gusto natin yung mga bagay na kinuha natin kaysa doon sa bagay na pinaghirapan natin. O kaya naman mas gusto natin na tinatago natin yung mga bagay na hindi po nalalaman ng ibang tao. Alam niyo po, this is very alarming pagka nandito po tayo sa bagay na ito. Kasi si King Solomon, he is implying na yung illicit pleasures are sweeter than those which are legal.
Ano ibig sabihin? Yung mga hindi tama na mga gawain ay mas okay kesa sa gumagawa ng tama. Nangyayari po ba sa mundo natin ngayon? Yes. Mas gusto at mas okay sa mga taong gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Mas gusto ng mga taong lumaban ng hindi patas kaysa lumaban ng patas. Mas papanigan yung injustice kaysa sa justice. Mas papanigan yung sinungaling kaysa sa nagsasabi ng totoo. Kasi nga, biblically sabi ng Panginoon, nagtatawag ang folly, nagtatawag ng mga kasama na kung sino yung papayag na mas masarap ang gumawa ng bawal kaysa gumawa ng tama. Nakakalungkot kasi even Christians nafo-fall sa ganito pong temptation na mas masarap gawin ang hindi tama kaysa gawin ang tama. Ano po bang mas madaling gawin? Yung mali o yung tama? Mas madali Ano pong mas madali? Gumawa ng tama o gumawa ng mali? Sana laging gumawa ng tama, ano? Pero ang reality, mas mabilis gumawa ng mali. 'Di ba? Bata nga lang po, marunong na magsinungaling. Meron po ba natutuwa dito pag yung bata nagmumura? Sana wala, ano? Minsan nakukyutan pa tayo sa kanila. Yung cute niya, nagmura siya. Binidyohan pa, in-upload pa sa Facebook, di ba? Nagmumura na yung bata, Mga kapatid, sana po hindi tayo natutuwa sa mga maling bagay. Sana po on the other way around, tayo po ay natutuwa sa mga bagay na tama. And tingnan niyo po ito. Sabi po sa last verse natin, on verse 18, "But little do they know that the dead are there, and her guests are deep in the realm of the dead." Sweet siyang pakinggan, maganda siyang pakinggan, masarap siyang gawin. Pero mga kapatid, yung dulo pala na naghihintay sa mga taong dadaan sa folly, nandun na sila. Parang nilalagay na nila yung sarili nila sa kamatayan. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, yung desisyon natin ngayon, it matters. Kasi one wrong decision and it can lead you to death. One wrong decision na akala natin simple lang naman. Hindi naman ito maapektuhan yung buhay mo o yung mga mindset natin na minsan lang naman. Mga kapatid, isang iglap lang, hindi na natin kayang ibalik yung nakaraan. So whatever your decision right now, it matters. Simula lang pagising mo kaninang umaga, pupunta ka ba sa church o hindi? It matters. Kasi hindi natin alam kung anong pwede na mangyari ngayon. It matters kung ikaw ba ay magiging mabuti mamaya paglabas mo ng church o hindi. It is your decision to make anong path yung iti-take po natin. Kaya mga kapatid, stop being fooled by empty promises. Kasi si Satan, ganyan yan palagi. Ano pong ginawa niya kay Adam and Eve? Yung temptation na ginawa niya. Sabi niya, kapag kinain niyo yung fruit of knowledge and wisdom, you will become like God. Empty promises. Minsan doon tayo laging natutukso. Kapag pinangakuan tayo ng hindi naman mangyayari. Kaya mga kapatid sa atin, be wise. Paano tayo magiging wise? Read the Bible. Learn God's words. Huwag kang tatakas pagdating sa salita ng Diyos. Huwag nating i-reject yung teachings ng Panginoon. Embrace it fully. Be teachable. Magkaroon tayo ng puso na ready tumanggap ng mga correction. And ang paalala po sa atin, we should not fall sa mga temptation ng pleasure. Alam niyo po, lagi kasi tayo dito na-fall. Yung mga panandaliang kaligayahan na ang resulta sa iyo pang matagalang kahirapan. Minsan pinagpapalit natin yung pleasure ng isang araw, tapos ikaw po yung mahihirapan afterwards. Minsan mas gusto natin yung maging okay na tayo ngayon kaysa maging okay tayo sa panghabang buhay. Mga kapatid, make a wise choice today. Huwag mong piliin yung isisirain yung buhay mo. Nakala natin, dito ako masaya Ito yung nagpapaligaya ng puso ko. Pero ang tanong, pagkatapos ba niyan, sa tingin mo ba magiging maligaya ka pa rin? Kasi madalas ang choice lang natin, ngayon, we are not thinking of the future. And Bible, it tells us na we should take it to consideration anong path yung nililid natin. Are you walking in the path of wisdom? Or are you walking in the path of folly?
And tandaan natin, saan ba pupunta ang naglalakad sa kamangmangan? Sila ay pupunta doon sa ayaw nating lugar. So if you don't stop and make the right choice today, mga kapatid, baka magkakamali tayo. At sana, hindi pa yung huli lahat para magbago pa yung isip natin. Ngayon pa lang na naririnig natin yung salita ng Diyos, make the right choice. Wisdom or folly? Choose wisely, mga kapatid. The road to the wisdom leads to life, blessings, and God's favor. The road of folly leads to regret, brokenness, and destruction. Ngayon ang tanong, saan po tayo maglalakbay? Hindi porket kabataan, malakas ka pa, you can just choose folly kasi marami ka pang taon sa buhay mo. No. Right now, you are strong, you are wise. Sana piliin natin si Lord. Sana piliin natin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Mga kapatid, sana po na-ready natin yung heart natin. Maging wise po tayo. Mamaya paglabas natin, ipag-pray natin lahat ng decision. Ipag-pray natin lahat ng gagawin natin. Our minds, our actions, our words, let it be on the path of wisdom. Ay pong lahat po ay tumayo, mga kapatid. And this time po, magkakaroon din po tayo ng isang magandang desisyon sa buhay po natin. That while singing this invitation song, kung meron man po sa atin dito, hindi pa po tumatanggap kumikilala sa Panginoon, kapatid, sana po magkaroon na tayo ng tama at wise na desisyon na isuko yung buhay natin sa mundo dahil walang kayang magbigay ng buhay na walang hanggan, kundi yung Panginoon po natin. Kaya again, while singing this song, the Lord is inviting you to make the right decision. You can come in front and surrender your life to Jesus, who can give us the eternal life that no one can give, that no one in this world can offer. Kaya again, huwag sana tayo magkamali ng desisyon sa umaga po na ito. Tinatawagan ka ng Panginoon to surrender your life. Don't waste the moment. Don't waste your life sa mga bagay na hindi naman babalik sa'yo. Don't fall for the false promises, empty promises ng mundong ginagalawan natin na hindi ka naman kayang pagpalain, hindi ka kayang dalin sa lugar kung saan tayo hinanda ng Panginoon. Again, while singing this song, kapatid, I inviting in you dito po sa harapan at surrender natin yung buhay natin. Magpasakop tayo sa Panginoon hanggang sa tubig ng bautismo. Embrace God, embrace Jesus sa buhay natin who can give us a new life, new purpose, a new name na dadalin po natin magpakailanman. Again, I encourage everyone to make the right decision to surrender our lives again sa ating pong Panginoon. Sige po, kung di pa po kayo kumikilala sa Panginoon, wag po kayong mahihiya na lumapit sa harapan. Walang nakakahiya pagdating sa pagtanggap kay Lord. Mas nakakahiya kung wala tayong Kristo hanggang ngayon. Kaya again, whether you are a youth, first time mong umattend, kapatid, malayang-malaya kang lumapit sa harapan at tanggapin po natin yung Panginoon as our Lord and personal Savior. I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. For the last time po, Lead baka po meron pa rin po na hindi pa rin decided, kapatid. Ikaw yon, hindi ibang tao, ikaw yung kinakausap ng Panginoon ngayon. where your love poured Kaya malayang-malaya kang isuko ang buhay mo sa harapan. to my knees, Lord, Surrender I lay me our lives sa ating Panginoon. Rid me of myself,
You will not lose, but you will gain the eternal life ng ating pong Panginoon. Lead me to the cross. Praise be to God po. And this time, sa mga kapatid po natin may mga prayer requests, Thanksgiving, I would like you to come in front and pag-pray po natin yung mga prayer requests po natin. Healing, Thanksgiving, let us all bring it sa ating pong Panginoon. Let us all pray. Lord Heavenly Father, you are so good to us, Panginoon. Lord, we are all thankful, Panginoon, sa inyong harapan ngayon for giving us this moment, for giving us this opportunity na madala po namin sa inyong harapan ang mga petitions, prayer requests, thanksgiving po namin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin sumapit sa kanilang kaarawan. Sasapit pa lang, Lord God. Salamat sa mga kapatid naming magse-celebrate ng anniversary. Achievements, ito man po ay business anniversary o ano man po, Panginoong Diyos, alam po namin, Lord, that you are faithful sa kanila pong buhay. Thank you, Lord God, for guiding them, protecting them. Thank you, Lord God, for being with them through ups and downs ng kanila pong buhay. Thank you, Lord, for all the answered prayers. Thank you, Lord, for all na blessings na amin po natanggap na hindi man po namin na ipag-pray, but Lord, you are faithful enough to give it to us. Lord, sa oras po na ito, we are praying for our brothers and sisters na meron pong mga sakit. Emotionally, physically, Lord, spiritually din, Lord God. Alam namin na kayo po yung kaya magpagaling sa bawat isa. Just say the word, Lord God, and if you are willing, alam po namin instantly, Lord, you can do it. But Lord God, kayo na po sana pong bahala po sa amin. We trust you, Lord, to move sa mga buhay ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Lord, we ask din na bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, strength and endurance sa mga kapatid po namin na meron pong mga problema, mga dalang-dalang mga trials, challenges sa buhay po nila. Lord, give us strength, Lord God, na ma-overcome ang mga bagay po na to. Dahil alam po namin, lahat ng mga pagsubok sa buhay po namin ay dadaan lang at meron po itong katapusan. And Lord God, we are also praying for our brothers and sisters na nakakaramdam pa rin po ngayon ng kalungkutan sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay, sa mga rejections, failures na kanilang nararanasan. Lord, comfort them, Lord God, and remind them, Lord, that you have a better plan, Lord. Tulungan niyo po silang makabangon muli, makamove forward sa kanila pong buhay. Lord, we ask then, Panginoon, sa mga kapatid po namin who needs knowledge and wisdom for job interviews, for exams, decisions in life, Lord God, sana po magawa po namin ito. Mabigay po namin, Lord God, yung bagay na kailangan po namin, Lord God, para po sa inyo. Lord, kayo na po sana pong bahala po sa amin. Lord, guide us, Lord God. Alam po namin that you will lead us to your better plan, to your best plan, Panginoon, sa bawat isa. Lord, kung ano man po yung mga prayers pa ng bawat isa po sa amin, protection for travel, Panginoon, inside and outside the country, Lord, let your will be done. Bless us and bless the vehicles na amin pong sasakyan. Sana, Lord God, maging maayos ang pagta-travel, Lord God. And let us be a blessing saan man po kami nandoon. Lord God, maraming salamat po. And kung naman po yung mga prayer request pa ng mga kapatid po namin nasa inyong harapan, can be sa inyo pong plano para sa kanila, sa mga decision ng kanila pong buhay, sa mga nais nilang gawin, nais nilang tahakin, Lord God, Lord, let your will be done sa bawat isa. And we are humbling ourselves before you, natatanggapin ang lahat ng leading po ninyo sa bawat isa po sa amin. Tatanggapin din namin, Lord God, anuman po ang kasagutan po ninyo sa aming mga panalangin. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Kahit anuman po ito, magiging tapat pa rin kami sa iyo na maglilingkod, sasamba sa iyo po dakilang pangalan. Lord, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid.
You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Mga kapatid, nasa bahagi na po tayo kung saan ating ginugunita ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya ating pakinggan ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, talatang 23 hanggang sa mga sumusunod, na ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo nung gabing siya ay pagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng katulan laban sa kanyang sarili. Ang mayamang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit ay sumasa ating lahat sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay madalangin. Amin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, naririto kami ngayon sa iyong banal na harapan pang muling alalahanin ang ginawa mong sakripisyo para sa amin. Panginoon, naririto sa aming harapan ng saro at tinapay, tanda ng iyong paghihirap, pagpapakasakit, hanggang sa kamatayan dun sa krus.
Panginoon, sadyang hindi kami karapat-dapat pagkukulan ng ganitong uri ng sakripisyo, ni pag-alayan man ng buhay. Tunay kaming makasalanan, Panginoon. Ang nararapat sa amin, Panginoon, ay magdusa sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit, Panginoon, pinakita mo sa amin yung walang hanggang mong pag-ibig sa bawat isa. Ayaw mo kami mapahamak. Ang nais mo ay makasama kami dyan sa langit na bayan na inailalaan mo sa mga nagsisiibig sa iyo. Kaya sinugo mo ang iyong buktong na anak upang kami abutin, turuan ng kanyang mga salita hanggang siyang makilala namin siya at tanggapin sa aming buhay na sariling Panginoon at tagapagligtas. Kaya Panginoon, maraming po salamat sa biyaya ng kaligtasan na patuloy mong inaalok sa bawat isa. Panginoon, makikibahagi kami sa sarot tinapay na ito. Ngunit bago namin isagawa ang mga bagay na ito, patawarin mo nawa kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagagawa laban sa iyo at sa aming kapwa. Upang Panginoon, sa aming pagtanggap ng saro at tinapay, ay hindi kami hatulan, bagkus Panginoon, maging isang pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus at sa tulot gabay na yung Banal na Espiritu, ito po ang aming sinasamo at idinadalangin. Amen.
Mga kapatid, sa bahagi na po tayo kung saan atin pong binabalik ang ating kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. At ating pakinggan ang sinasabi ng banal na kasulatan ukol sa pagbabalik. Na ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hayaang salantahin ng mga balang ang inyong mga pananim, mamunga na ng sagana ang inyong mga ubasan dahil dito'y sasabihin ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Tayo saglit na manalangin. Sa pinakadakila at makapangyarihan namin, Diyos Ama, patuloy po kami nagpupuri, Panginoon, at patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kadakilaan, Panginoon, sa bawat isa. Maraming pong salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalat biyaya na patuloy niyo pong pinagkakatiwala at pinagkakaloob, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi lang sa mga financial o material niyo bless, Panginoon, ng bawat isa. Narito rin po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming binibigyan ng mga kalakasan, Panginoon, sa aming pisikal na pangatawan. Patuloy niyo rin po pinagkakalooban po kami ng kalakasan katatagan sa mga puso't isipan po namin at patuloy na kalakasan katatagan sa aming spiritual na kalusugan po namin. Father God, maraming pong salamat sapagkat
Patuloy niyo pong provide yung mga pangangailangan po ng bawat isa. Patuloy niyo pong provide, Panginoon, yung hanap buhay, Panginoon, ng bawat isa. Yung mga patuloy na pagbibigay niyo ng pagpapala, Panginoon, sa mga sources of income, Panginoon, sa mga negosyo, Panginoon, ng mga kapatiran. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyo po ang pinagkakatiwala, Panginoon, sa amin. At dahil po sa mga blessings, Panginoon, at mga pagpapala na tinatanggap po ng bawat isa, ay narito nga po, Panginoon, yung mga Panginoon, yung mga offerings, Panginoon, ng bawat isa. Father God, dalangin po namin na patuloy nyo nga po sana mabasbasan na inyong mapagpalang kamay yung mga salaping naligom, Panginoon, upang sa ganon ay patuloy pong magamit, Panginoon, sa mga gawain ng inyong iglesia at makapagbigay, Panginoon, ng kapurihan sa inyo. Patuloy din po naming dinadalangin po, Ama, na kayo ang patuloy na magbigay pa po ng pagpapalat biyaya, Panginoon, sa bawat isa. At naniniwala po ako, Panginoon, naniniwala po kami na hindi niyo po kami pabayaan, Panginoon, lalo na kung kami tapat na naglilingkod po sa inyo. Father God, muli, Panginoon, ay kami po ay nagpapasalamat at patuloy pong dumadalangin pa na patuloy niyo pong ma-bless ang bawat isa, hindi lang sa mga material o financial, Panginoon, at patuloy niyo rin po sanang pagpalain din po, Panginoon, yung mga negosyo ng mga kapatiran at yung mga trabaho, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Father God, muli, Panginoon, ay very thankful po sa lahat-lahat ng kabutihan at kadakilaan niyo sa bawat isa. Ito po, Panginoon, naming dalangin po at may pasasalamat po sa inyo sa matamis sa pangalan po ninyong bugtong na anak na si Jesus at sa inyong banal na Espiritu. Amen. Yan po. Magandang umaga po sa ating lahat at isang mapagpalang araw po. At muli, nandito po tayo, nagkita-kita, nagsama-sama sa ating pananambahan sa ating Panginoon. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakagandang araw po natin ngayon. At patuloy po tayo sa ating mga balita, sa ating mga announcements, sa mga darating pa pong mga gawain ng ating iglesia sa ating Panginoon. Nga po, ang ating Sunday worship service, huwag niyo pong kalilimutan, it starts at 9 a.m. at sa hapon naman po, meron tayong 5:30 p.m. Yan. At kung talagang hindi po tayo makakadalo, ay meron po tayong live on Facebook. At least makakapakinig pa rin tayo ng salita ng ating Panginoon. At ganun din po yung midweek service every Wednesday naman po at 7 p.m. Kita-kita po tayo dito sa ating lugar at patuloy po yung ating mga Bible studies at sharing time at napakaganda po at pilitin po nating maka-attend ng midweek service. Cell groups naman po ay yan po, dumadami na po yung ating cell groups. Meron po tayong East Apinac, Gordon Heights, East and West Bahak. 4 na po yung ating cell groups. Meron pa bang magdadagdag, Brother Dave? Wala pa? O baka meron kayo at patuloy po tayong nag-i-invite sa inyo. Kung meron po kayong interesado po kayo at meron po kayo doon sa inyong lugar, sa inyong tahanan at gusto nyo magkaroon ng cell groups at marami kayong prospect doon, mga kapitbahay, kaibigan, inyong mga kamag-anak, sabihin at makipag-alam lang po sa ating mga matatanda sa iglesia, ating mga pastor, kila Brother Dave at Brother Gardy. Nightlight naman po, every Friday po yan. At ito po ay live lang po yan sa Facebook at 7 p.m. Yan po, ganun din ang next naman po natin, ang weekly Bible study with Brother Dave and Brother Gardy. Yan po, kung meron po kayong patuloy pong kanilang mga Bible studies sa mga iba-ibang lugar, at kung nais nyo po magkaroon sa inyong lugar, makipag-alam lang po sa ating mga officers. Yan po yung ating prayer breakfast. Ayan, every last Saturday of the month. Yung ating pong susunod na prayer breakfast ay sa Saturday na po, no, Brother Dave? Sa Saturday na po, March 29. Yan, March 29,
7 a.m. po yan. At gagawin po natin sa dako ng Gordon Heights sa may Block 27. So, yung pong nais pumunta at wala pong masakyan at hindi alam kung saan pupuntahan, na pwede po tayo magkita-kita dito sa church at meron po tayong service at makipag-alam lang po sa ating mga opisyales para mai-arrange po natin kung paano kayo makapunta ron at paano kayo kung meron kayong masasakyan para po medyo aakyat po ng bundok yon. At doon po ginagawa yung ating youth camp ng mga nakaraang taon. At alam niyo po ba, napakadami na pong naging, ang tawag doon, mga tumanggap sa ating Panginoon, mga kabataan, nung araw. Yung the last year po na may tumanggap po sa atin is nasa 23 souls, 23 mga kabataan po ang tumanggap. So, at least, ang gagawin po natin doon ay pag-uusapan po namin kung ano po yung pwedeng gawin doon sa lugar na yon dahil napakarami pong mga tao doon sa paligid. At pwede po natin gawing ministry at magjo-join po tayo sa Gordon Heights Church para mapangalagaan po natin yung mga tao na nandun po sa lugar ng Gordon Heights, Block 27. So samahan niyo po tayo, magsama-sama po tayo sa ating prayer breakfast sa Saturday at 7 a.m. doon po sa dapo ng Block 27, Gordon Heights. Next po natin, yung Christian Youth Fellowship naman, mga kabataan po natin. At ayan, mga talagang punong-puno yung mga kabataan natin, masisipag. At every Saturday at 4 p.m. naman po sila. Kung meron po kayong mga apo, pamangkin, mga anak na hindi pa po nag-join ng Christian Youth Fellowship, sumama na po, isama nyo na po sila. At malaki po ang bagay yan nagagawa. At ma-develop ang kanilang Christian living at kanilang faith sa ating Panginoon ay lalong maging matibay at malakas. Yan po, CYF. Ito naman po yung ating Yummy Fellowship. Ito po yung medyo matatanda na po ito, konti. Napatawa si Brother Dave kasi ando dun siya. Yan, ito po yung mga senior youths ang tawag natin. Ayan. Yummy naman po ito. At ano ba yung ano nyo? Yung March 30 naman, ang kanilang next fellowship. Yung venue nila ay to be announced. TBA. Yan. So pag nag-yummy sila, may kasama laging food, ano? Brother Dave? Ayun. Kung gusto nyo pong sumama, kahit hindi po kayo yummy, pwede rin po. Para masaya po yan mga kabataan natin eh. And then, ito po naman yung ating Dorcas Fellowship every third Saturday of the month. Alam ko, kahapon nagkaroon sila ng Dorcas eh. Tama ba? Dorcas, ano? Yan po yung kanilang anniversary Thanksgiving program kahapon. Heat Up Your Faith. Yan po sila, oh. Ang dami. So, ito po yung Metro Olongapo Dorcas, kung di ako nagkakamali. At kasama pong Gordon Heights, Barreto, Santa Rita, Cabalan, and 20th Church of Christ. Ayan. Dami po nila. Active na active po yung ating mga kababaihan. So, pag hindi kayo kasama dyan, ang dami kayong namimiss. Sama na po kayo. And then, next po natin, ito, napakarami talaga ng Builders Fellowship. Nadagdagan na po kami. Dati, 7 lang yan eh. Ngayon, ilan na? 2, 4, 6, 8, 11 na po. Aba. Yung mga kalalakihan, sama na po kayo sa next Builders Fellowship every third Saturday of the month. Yan po. Ito, ano to? Ito yung ating Vacation Bible School. Malapit na po. Ito po ay sa March 19 to 24. 8 a.m. to 11 a.m. Ages 6 to 13 years old. So, napakasaya. Alam niyo naman na po, yung ating Daily Vacation Bible School, kami po, lumaki din dyan. Lahat naman halos dito ng mga, yung si ate, lumaki dyan sa DBBS. Kaya, sama niyo po yung mga anak ninyo at I'm sure mag-i-enjoy po sila at marami silang matututunan. Rocky Railway ang kanilang team. Yan. March
May 19 to 24. Yan, malapit na po. I-ready nyo na po yung inyong mga apo at mga anak. Next po natin, ano to? Begin again, return to your first love. 14th anniversary ng Kalaklan Church of Christ. Kalaklan, okay. So, sino po yung mga taga-Kalaklan dito? Taas ang kamay. Ang dami tayong mga taga-Kalaklan. Taas po yung mga kamay taga-Kalaklan. Yan po sila. Tuloy-tuloy po. Marami pa po sa baba, yung mga kabataan. At patuloy po nating suportahan ang Kalaklan Church at lalong palakasin at palaguin. At yan po, yung kanilang 14th year anniversary na sa April 12. At ito po gagawin saan? Dito sa church, 20th Street. So, yan po. Trailblazers Youth Camp 2025, April 23 to 26. Ito po gagawin sa Bataan. Yan, Hermosa, Bataan. Meron ba kayong picture ng campsite ninyo? Ayan, Trailblazers po yan. Malaking bagay po yan sa mga kabataan natin. Diyan po sila nakakapag-focus at naiintindihan nilang mabuti. Pag sama-sama sila araw-araw, yun ang topic nila eh. Talagang pumapasok sa kanilang puso't isipan at tinatanggap yung ating Panginoon. So, suportahan pa rin po natin ang mga kabataan natin. Meron po silang registration fee of 500 pesos pero 23, 24, 25, 26. That's 4 days. 4 days po yan. Kasama na po ang lahat. And then ito naman po yung OZE Youth. OZE Youth Movers for Christ. Metro Olongapo Joint Fellowship. Praise Him. Worship Night. Dito po sa 20th Church of Christ. March 29 naman po ito. Sa Sabado. Next Saturday na po ito. At 4 p.m. So, yan ba? At ito naman po yung Olongapo Zambales Builders for Christ. Ito po sa darating na April 5 na po ito. Once a year lang po nangyayari ito. Ang joint fellowship ng Olongapo Zambales Builders for Christ. At ito po gagawin sa dako ng Botolan People's Hall. Botolan People's, alam ko, Botolan People's Hall to, yung kanilang malaking covered court doon. At ang kanilang team is Faith Without Fear. Yon. Faith Without Fear. Ang ating host po dito ay ang Kabanggan Church. Kaya kung nais nyo pong pumunta at makijoin, makipag-alam lang po, meron po silang registration na 100 pesos lang po. At magiging yun po yung ating magagamit at pangtustos sa ating mga sound system, sa ating venue, sa lights and sounds, at lahat para maging maayos yung ating gawain. April 5 na po yan. At it starts at 8 a.m. To 3 p.m. ng hapon. So yan po. Faith Without Fear. Yan. Okay, ito naman po ang ating mga birthday celebrants ngayon. At i-greet po natin ng happy birthday. At March birthday celebrants, si Brother Ken Elares. Happy birthday kay Brother Leon Jordan. Hey, Brother Leoni. Birthday pala ni Brother Ronnie. Sister Marisa de los Reyes. Happy birthday kay Sister Jonaisa Valerie Mantes. Kay Brother Michael BJ Castro. Kay Sister Eunice Dulas. Meron pa po. Kay Brother Randy Garcia. Happy birthday kay Brother Jaime Gusela. Kay Sister Dana Beth Manguhig. Kay Brother Christian Rebellosa. Brother JC Balaye. And Sister Cyril K. Blusa. Yan. Happy birthday po sa inyong lahat. And may you have many, many more to come. At ganun din po sa ating mga visitors. I-welcome po natin. Una po sila Brother Ariel, Nori, and Ezra Angeles. Alam ko, nandito po si Brother Ariel. Ayun.
Welcome back po, Brother Ariel, and Sister Nori and Ezra. Yung kanilang, alam ko yung anak. Okay. So, yan po. Ganon din po si Sister Mia de los Reyes. Mia. Sister Mia, nasaan? Wala si... Sister Mia, nasaan? Ay, Sister Mia. Welcome po, Sister Mia. Baka meron pa po tayong hindi nabati dyan. Hindi niyo po naisulat. Ikaw ba, bisita? What's your name po? Alam ko na kung sino ka. Halika, kami. So, yung mga, kung hindi po natin naisulat yung ating, birthday kahapon ni Sister Grace, dapat pala nakapost natin. Iniimbitahan po tayo ni mamaya sa Sunday po ng 9 o'clock ang ating service. Ang gulat ni Sister Grace. Anyway, welcome po tayong lahat sa ating pananambahan sa ating Panginoon at naway magkita-kita tayo muli sa mga susunod na gawain ng ating Panginoon. Dito po sa dako ito na sa 20th Street Church of Christ. Maraming salamat po at tayo po ay magpapatuloy na. Ayan, sama-sama po tayong tumayo at ating awitin po ang ating closing song, I Will Follow. All your ways are good, all your ways are sure. I will trust in you alone, higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Light unto the world, light unto my life. I will live for you alone. You're the one I seek, knowing I will find all I need in you alone. In you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Mga kapatid, sa ating pagtatapos ng ating gawain pagsamba ngayong umaga, tayo po ay muling dumulog sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Sa iyo ang amang mapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong paggabay sa aming gawain ngayong umaga. Panginoon, salamat sa anak mo na iyong ginamit upang siyang magatid ng iyong mensahe. Panginoon, tunay na napaganda ng kanyang mensahe. Panginoon, tinuturo sa amin kung paano maging wise sa pagdidesisyon. Maging wise sa mga pipiliin namin landas. Sapagkat sa pamamagitan ng wisdom na pinagkakalubos sa amin, patuloy kaming lalakad sa tamang landasin. Salamat sa Panginoon sa katotohanan ito na iyong hinayag
pamagitan na yung anak. Dalangin namin Ama, naway pagpalain mo yung anak na ito. Ingatan ang kanyang buhay, ganun din ang kanyang sambayanan, upang patuloy ka pa nilang mapaglingkuran at may sagawa niya ang mga ministeryong ipinagkatiwala mo sa kanya. Salamat din, Ama, sa mga kapatid na siyang nanguna sa pag-aawitan. Tunay, Panginoon, ang pakaganda ng kanilang mga awitin na nakapagtataas ng iyong dakilang pangalan. Pagpalaim sila, Panginoon, at patuloy ingatan ang kanilang mga tinig upang maawitan ka pa nila ng mga awiting makalangit. Ganon din sa mga musikero, Panginoon. Gabayan mo sila sa kanilang buhay, sa kanilang mga ministeryo, nang sa gayong Panginoon ipatuloy ka nilang matugtugan. Maalalayan ang mga maaawit upang maging lalong panggumanda at maging masaya, maging banal ang aming gawaing pagsamba. Ganon din, hiling namin, Ama, ingatan mo rin ang taong, ang anak mo na siyang pumapatnubay sa mga awit na ito at sa mga musikero upang bigyan pa siya ng karagdagang karunungan, panglalo pang gumanda ang mga paluntuntunan ng iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng musika. Panginoon, maraming po salamat sa mga bisita na aming nakasama ngayong umaga. Nawa pagpalaim sila, Panginoon. Sana, Panginoon, hindi ito ang una ng kanilang pagparito. Ngunit po, sana po ito ang simula na maraming pananamba na makakapiling namin sila at makapakinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nangikinig via Facebook, Panginoon. Nawa ang mga salitang ito na napakinggan namin ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Nasa gayong Panginoon, ito ay may karagdagan ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. At may bahagi din naman namin, Panginoon, sa mga taong hindi pa kumikilala sa iyo. Panginoon, dalangin din namin ang aming bansa na kung saan, Panginoon, ay nagkakaroon ng matinding tensyon. Nawa, Panginoon, pahupain po ang tensyon na ito, Panginoon. Nang sa gayong, Panginoon, maging tahimik, maunlad ang aming bansang ito. Tulungan mo po, Panginoon, aming mga leader na bigyan mo sila ng karunungan, kakayaan upang mapangunahan nila ang aming bansa tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Panginoon, nilalapit din namin po sa inyo ang aming kapatid na mga naghahanap buhay sa ibang bansa. Ingatan mo sila, Panginoon, naway mag-isang pagpapala sila sa mga kasama nila nang sa ganun ay makilala nila ang kanilang pinaglilingkuran ng Diyos. Walang iba kundi ikaw, ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, dinadalang din namin na kung paano mo kami hinatid sa dakong ito ng ligtas upang makapagpuri, ganon din po, Panginoon, ang aming kahilingan sa iyo na sa aming pag-uwi ay muli mo kaming samahan ng sa gayong, Panginoon, ay makarating kami ng aming mga tahanan na ligtas sapagkat ikaw ang aming inahasahan sa lahat ng sandali ng aming buhay. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming isinasamo, idinadalangin sa tanging pangalan ng aming mananakop na si Jesus at sa tulad gabay na iyong banal Espiritu. Amen. At ngayon, mga kapatid, sa ating pasamantalang pagtatapos, nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos Amang sumasalangit, ang masasaganang biyaya ng Diyos Anak, at ang pag-iingat at gabay ng Santong Espiritu ang siyang sumaatin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.